Sagutin niyo. Anong sinabi mo? Impossible. Pamilya Du sa Shanghai. Wala na talaga. Totoo. Nasa balita na. Ang pamilya Gao ng Shanghai ay kinasuhan ng financial crime at ipinasara, pamilya Du, dahil kinalaban ang isang malakas na puwersa, ay nawala na. Totoo nga. Totoo ang lahat. Ang pamilya Xu ay wala nang dapat ipag-alala. Hindi ako naniniwala. Hindi ako maniniwala. Nagawa niya sa loob ng 3 segundo. Napabagsakin ang 3 higante. Ano na lang ako? Wala akong kwenta. Jing Hong, may ganyan ka palang kakayahan. Bakit hindi mo sinabi agad? Lumayas ka. Bigot. Lumayo ka nga. Jing Hong, ikaw. Tatanungin kita. Sa pamilya Xu, ako na ba ang masusunod? Si Su Lengwei. Susunod ba sa akin? Naman. Ang ikatlong pamilya. Ako ba ang magdedesisyon ng buhay nila? Matandang pinuno, huwag. Tingnan niyo kung gaano siya kayabang. Mayabang. Hindi ba dapat lang siyang magyabang? Kahit ang 3 higante ay bumagsak, ang pamilya Xu ay nanatiling matatag ng ilang dekada dahil kung sino ang malakas siya ang namumuno. Napatunayan na walang kwenta. Ikaw, Su Lengwei. Minaliit nga namin ang hindi utang na loob, kundi buhay. Su Lengwei. Ang kalabanin ang ikalawang pamilya. Ang pinakamaling desisyon na ginawa mo sa buhay mo. Akala mo ang isang biyuda. Kasama ang isang walang kwentang anak ay pwede niya nang apihin. Pero hindi mo isinama ang anak sa labas na tulad ko. Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Su Lengwei, huwag kang mag-alala. Hindi kita palalampasin. Gagamitin ko ang posisyon ko para durugin at asikasuhin ang lahat sa ikatlong pamilya. Para habang buhay kayong mabuhay sa paghihirap at pagsisisi. Mas masakit pa ito kaysa makulong ng 1,000, 10,000 beses. Posisyon mo. Posisyon ko. Nandito na si Hu Xiaohua. Mukhang magandang araw. Pakasalan mo ako. Ang president ng Hu Group ay nagkagusto sa anak sa labas. Paano nangyari iyon? Sinabi ko na. Hindi ako nakikipag-usap sa mahina. Mahina. Tama ba ang rinig ko? May tumawag kay President Hu na mahina. Kung mahina si President Hu, sino pa ang malakas sa mundong ito? Tumahimik. Binibining Jing Hong. Alam kong ang pamilya Xu ay may problema sa loob at labas. Alam kong ako, si Hu Xiaohua, ay may kaunting galing sa negosyo. Hinihiling ko kay Binibining Jing Hong na bigyan ako ng pagkakataon. Gusto kong maging consultant ng Xu Group. Sa loob ng 3 buwan, ibabalik ko sa iuno. Pwede na bang simulan ang seremonya? Tatawagin ko na ang buong pamilya Xu para sa seremonya. Ilalagay natin ang papa mo sa altar at sasambahin araw-araw. Pinsan, bakit nandito ka? Alam ko na. Ang bilis mo makasagap ng balita. Alam mong si ate ang may hawak ng kumpanya, kaya nagpunta ka para magmakaawa. Tama ba? Wala akong sasabihin. Sa unang pamilya. Sandali. Pinsan, nakapaghanda na ako ng kwarto. Hayaan mong humingi ako ng tawad sa iyo. CJ, titingnan ko kung anong pakulo mo. Su Linsao, alagaan mo ang mga bata. Anong ibig mong sabihin? Si Zhu Feng, baka may alam.
Si Chengxi, baka mapahamak. Ma, paano siya mapapahamak? Marami tayong bodyguards. Sabihin mo, anong kailangan mo? Tungkol sa ikalawang tito, ako talaga ang may kasalanan. Naniwala ako sa kasinungalingan ng ikatlong pamilya. Kahit wala akong kinalaman. Parang pinaakyat ko na sa langit si ikalawang tito. Ang daliring ito ay kabayaran ko na sa kasalanan ko kay pinsan. Talagang kabilang ka nga sa Black Dragon Society. May tapang ka. Pero magkaketchup naman tayo. Hindi mo kailangang gawin yan. Sabihin mo na. Anong kailangan mo sa akin? Ang tungkol sa mama ko. Alam mo na dapat ang lahat. Para umangat ang ikatlong pamilya. Hindi sila nagdalawang isip. Nasirain ang reputasyon ng pamilya namin. Kaya, gusto mong gumanti. Sa totoo lang, wala na akong magagawa. Ang babaeng si Su Lingwei ay baliw na. Ginagamit niya ang Ketchup Dragon Hall para takutin ako. Nagalawin kayo. Kapag hindi ko ginawa, aasikasuhin niya ako. Nandito, ang mga ebidensya ng krimen ng Ketchup Dragon Hall at ng ikatlong pamilya sa mga nakalipas na taon. Nasa loob tayo ng bansa, kaya kailangan nating dumaan sa legal na proseso para mapabagsak sila. Bakit mo ibibigay sa akin ito? Kahit hindi ko alam ang tunay na pagkatao mo. Pero noong bumalik ka, nagpakita ka ng kakaibang galing, na higit pa sa karaniwang tao. At isa pa, may malalim kang galit sa ikatlong pamilya. Ngayong gabi babalik ang pinuno ng Liuli, at ang pinuno ng Ketchup Dragon Hall, ay siguradong magpapakita. Ito na, ang pagkakataon natin. Ganoon na lang ba ang tiwala mo sa akin? Hindi sa nagtitiwala ako sa iyo. Kundi ikaw lang ang pwedeng gumawa nito. Ngayon ang buong pamilya Xu ay umaasa na lang sa iyo. Nga pala, may isa pang bagay na dapat mong malaman. Si Xu Xiaokun ay hindi talaga kadugo ng pamilya Xu. Siya ay anak ni Su Lingwei at ng pinuno ng Ketchup Dragon Hall. Anak sila sa labas. Anong sinabi mo? Kaya, kahit anong mangyari, hindi natin pwedeng hayaan na mapunta ang pamilya Xu sa ikatlong pamilya. At, mag-ingat ka baka gamitin nila si ikatlong Xu laban sa iyo. Su Jinghong. Nilumpo mo ang anak ko. Kapag ang batang ito ay nalumpo rin, sabihin mo, anong mangyayari? Su Yunhai. Impossible. Impossible ito. Pupunta kayo sa langit. Halikayo. Ipadama niyo rin sa kanya ang maging lumpo. Lin Sao. Su Jinghong. Ganti-ganti lang. Ano? Masakit ba? Su Xiaokun, walang hiya ka. Ayaw sa akin ni ate. Sa ikalawang pamilya Xu, mula itaas hanggang ibaba, walang may gusto sa akin. Mali ka ng dinukot. Mali ka ng dinukot. Gagawin kong kapalit ang buhay mo kay Xu Chengxi. At patatawarin na kita. Ikaw, managinip ka. Hindi halata na matigas ka rin pala. Ang basura ng pamilya Xu. Marunong din palang magtanggol ng kapatid. Basura. Ano naman kung basura ako? Alam ko pa rin kung paano rumespeto sa kapatid. Ek, mag-ingat ka. Magaling ang paring ito. Xu Xiaokun. Naghahanap ka ng sakit ng katawan. Hindi mo kaya ang sarili mo. Hindi ko inakala na ang isang batang babae ay isa palang eksperto.
Sino ka ba sa tingin mo? Para magyabang sa harap ko. Lumayas ka na ngayon din. Kung hindi sa ganito ring oras sa susunod na taon, ang anibersaryo ng pag-akyat mo sa langit. Bata, ang yabang mo magsalita. Tinalo mo lang ang ilang mahihinang tao. Akala mo ikaw na ang pinakamagaling sa mundo. Tandaan mo laging may mas magaling kaysa sa iyo. Taoist Priest. Ginastos ko ang lahat ng yaman ko para lang mapababa ka sa bundok ng Kunlun. Kaya mo ba ito? Huwag kang mag-alala. Walang makakasira sa katawan kong gawa sa bakal. CJ. Su Jinghong. Narinig mo ba? Sa sitwasyong ito, talo ka na. Ang daldal. Tumahimik ka. Pakawalan mo na Siksulin Sao. Anong sabi mo? Hindi ko narinig. Sabi ko, pakawalan mo Siksulin Sao. Mahal kong kapatid. Lakasan mo pa. Hindi kita marinig. Sinasabi ko sa iyo, pakawalan mo siya. Ek. Hindi pwede. Kailangan mas malakas pa. Lakasan mo pa ang boses mo. Hindi kita marinig. Gusto kong makita kung alin ang mas matigas. Ang bibig mo o ang buto niya. Sasabihin ko sa iyo. Ipinangako ko kay Papa na sa ikalawang pamilya, walang pwedeng mawala kapag ginalaw mo siya ngayon. Pagsisisihan mo ito. Ganito na ang sitwasyon ko. Ano pa bang pagsisisihan ko? Magkaketchup naman tayo. Bakit kailangang mag-asikasuhan? Ikaw ang nagsabi niyan. Ngayon hindi na ako susunod. Anong magagawa mo? Akala ko Siksu Yunhai lang ang nandito. Hindi ko inakalang pati Siksuk Siaokon ay lilitaw rin. Naging pabaya ako. CJ, panalo ka na. Sabihin mo, paano mo siya pakakawalan? Anong sinabi mo? Panalo na ako. Narinig niyo ba iyon? Sinabi niyang panalo na ako. Su Jinghong. Sa wakas natalo rin kita. Ngayong panalo na ako. Sabihin mo, saan ka nagkamali? Nagkamali ako. Dahil inagaw ko sa iyo ang pamumuno sa pamilya Xu. Tutal alam mo nang mali ka. Kailangan mo itong patunayan. Sapat na ba? Kulang pa. Sapat na ba? Kulang. Sige pa. Ek. Huwag. Walang kwenta akong tao. Huwag mong saktan ang sarili mo para sa akin. Ek. Wala akong kwenta. Akala ko minamaliit mo ako. Hanggang sa araw na ito. Ek. Nagkamali ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Magbabago na ako. Bakit ka tumigil? Ituloy mo. Kuk Siaokon, binabalaan kita. Huwag kang sumusobra. May hangganan ang pasensya ko. May hangganan ang pasensya mo. Huwag mong pigilan. Ate, huwag mo na akong intindihin. Ang sweet niyong magkapatid. Naiiyak ako sa inyo. Ano ba talagang gusto mo? Gusto ko ngayon. Nalumuhod ka sa akin. Yumuko ka ng 3 beses at humingi ng tawad. Baka sakaling patawarin ko siya. Pag-isipan mo. Lin Sao. Lin Sao. Ikalawang kuya. Anong gagawin mo? Bida ka ngayong araw. Kaya hindi ka makakatakas. Sandali. Matandang pinuno, makikisali ba kayo? Jinghong. Matanda na ako. Siksuk Siaokon. Ay dapat nang umakyat sa langit. Pero nasa loob tayo ng bansa. Kapag dinispatsa mo siya,
Hindi ka na makakapamuhay ng payapa. Kahit tumakas ka sa ibang bansa, paano na ang pamilya Xu? Ang mga sakim sa kapangyarihan ay hindi pa naubos. Hindi ka pwedeng mapahamak. Wala akong pakialam. Sa buhay na ito, may mga bagay na kailangan kong gawin. Kung sisihin ako ng mundo, tatanggapin ko. Kung umabot na sa sukdulan, hindi ka namin pipigilan. Pero, wala na bang ibang paraan para mapanagot Jing Hong? Humihinga pa si Lin Sao. Papalayain ko muna kayo ngayon. Gagamitin ko ang tamang paraan para kayong mga salarin ay maparusahan. Pinuno ng templo. Bigo na naman tayo. Sino ba talaga? Si Xu Jinghong. Bakit para siyang ipis na hindi mawala-wala? Ang pagkatao niya ay hindi mo na kailangang malaman. Kailangan na nating galawin ang unang pamilya. Pinuno ng templo. Bakit parang simula pa lang ang puntirya mo ay si Xu Jinghong? Parang wala kang pakialam. Kung sino ang mamumuno sa pamilya Xu, gawin mo ang trabaho mo. Xu Jinghong. Pinuno ng Liuli. Ang laban natin ay kakasimula pa lang. Bali ang buto ng pasyente. Maraming nawalang ketchup. Base sa medisina, wala na tayong walang mapapahamak sa pamilya. Nangako ako. Jing Hong, may naisip akong paraan. Jing Hong, may naisip akong paraan. Kaya mo bang iligtas si Lin Sao? Alam ko kung ano ang makapagliligtas sa kanya. Ano iyon? May isang grupo sa Daxia na tinatawag na Chenwu Gate. Maraming eksperto sa Chenwu Gate. Pero hindi sila nagpapakita sa tao. Kaya kaunti lang ang nakakaalam tungkol sa kanila. Pero ngayon, ang batang pinuno nilang si Feng Kai ay mahilig maglaro sa mundo ng mga tao. Anong gusto mong sabihin? Nasa kay Feng Kai ang suan niyang Spirit Jade. Napakagandang kayamanan nito. Kaya nitong buhayin ang pumanaw at pagalingin ang buto. Basta makuha natin. Gaganda na ang pakiramdam ni Xu Lin Sao. Pero ano? Pero magkaibigan sina Feng Kai at Suk Xiaopeng. Noon, baka mahihirapan tayo na makuha iyon. Malalaman natin kapag sinubukan natin. Tara. Nasa kanya ang suan niyang Spirit Jade. Sigurado, total pustahan ito. Dapat may pusta. Kapag natalo ako, ibibigay ko ang suan niyang Spirit Jade. Paano kung ikaw ang matalo? Bahala ka na. CJ, gusto ko iyan. Kapag natalo ka, maging alalay kita ng 5 taon. Ngayon lang ako nakakita ng katulad mo. Interesado ako sa iyo. Sige ba? Pero batang Ginoong Feng, dapat magaling ka. Anim na 6. Ganda, huwag mong bawiin ang sinabi mo. Xu Feng, kumuha ka ng presidential suite. Mag-uusap kami ng babaeng ito. Tuturuan kita ng leksyon ngayon. Habang hindi pa tapos ang lahat, huwag ka munang magsaya. Tamang-tama, mas mataas lang ng kaunti sa iyo. Impossible ito. Kung sa martial arts mas magaling ka, matatanggap ko pa. Pero pati sa dice, natalo ako. May mas magaling pa sa iyo. Walang imposible. Kukunin ko na ang gamit. Hanggang sa muli.
Hindi ko akalain. Nagkaroon ng pamilyang Xu ng ganitong isang natatanging babae. Jing Hong, ang suan niyang spirit jade na ito. Talaga bang ganoon kabisayan? Dinurog na ito at ipinainom sa kanya. Pero wala pa ring reaksyon eh. Ma, buwisit. Hinayaan pa rin nating magtagumpay. Ang mga mababait sa third branch. Ang lulupit nila. Linshao, anong pinagsasabi mo? Ma, nawala na ako. Ngayong nandito kayo ni At, sa mga bahay nila. Ang mama ko naman, ay pinapunta ko na sa probinsya. Su Zhufeng. Anong balak mo? Gusto ko. Ikaw. Su Zhufeng. Taga-Dragon Group kayo. Tama, ako ang kapitan ng Dragon Group. Ang mga mabibigat na kaso sa Daxia. Lahat yan ay hawak ng Dragon Group. Su Jinghong, suspect ka sa insidente. Sumama ka sa amin. Su Lengwei. Ito ba ang plano mo? Itulak sa kapahamakan si Xu Zhufeng. At idiin ako. Ang buong pamilyang Xu ay talagang ginulo mo. Nang husto. Ang iba'y buhay, ang iba'y nawala na. Napakalaki ng kasalanan mo. Ang kapal ng mukha mong magbintang. Anong kinalaman ko dyan? Malinaw na ang biktima ay nawala sa mga kamay mo. Hepe Zhao, babalik na. Ang Lord ng Liuli. Bakit hindi ang Lord ng Liuli? Ang personal na mag-interogasyon. Ano sa tingin mo? Ang Liuli ang pinakamalakas na puwersa sa Darklist. Ang Lord ng Liuli ay matagal nang nagsisilbi sa Daxia. Sa mga nakalipas na taon sa ibang bansa, marami siyang naiambag sa Daxia. Sa kanyang pagbabalik, bibigyan niya ng hustisya ang pamilyang Xu. Anong tinatawa-tawa mo? Tinatawanan ko ang kamangmangan ninyo. Wala kayong alam. Hulihin siya. Nakakatakot ang babaeng to. Nakutunga nga pa kayo. Habulin niyo dali. Miss Xu, narinig namin na hinandlo mo ang kadugo. Totoo ba ito? At ngayong inihayag ng Lord ng Liuli, ang pagbabalik niya sa Daxia, ang pagpapakita mo ba dito, ay kusang pagpasok sa bitad? Su Jinghong. Pamilyar ba ang eksenang to? Noong kinidnap mo ang anak ko, sa board meeting, ganito rin ang pambabatikos ng media. Kaya, anong gusto mong mangyari? Ganti-ganti lang. Baliin mo ang sarili mong mga binti, at lumayas ka sa pamilyang Xu. Ganti-ganti lang, sige. Paano naman ang pagkamatay ng ama ko? Su Jinghong, hindi ito lugar para mag-eskandalo ka. Mahigpit ang seguridad sa loob at labas. Kung lalabag ka sa batas, huwag mo akong sisisihin. Sige nga, ipakita mo sa akin. Ang tapang mo. Gusto mo na yatang mawala. Tawagin niyo ang hepe niyo. Masyadong mababa ang ranggo mo. Wala kang karapatang kausapin ako. Samang babae mo. Tutapusin talaga kita. Akala ko talaga malubhang sakit ang ikinawala niya. Hindi ko akalain Su Lengwei. Tama ang sinabi ni Jinghong. Kayong nasa third branch. Dapat pagputol-putulin ang katawan niyo. Mahal. Ipaghihiganti na kita ngayon. Anong balak ninyo? Nandito pa ang mga taga-Dragon Group ngayon. Gusto nyo bang tutapusin ang tao? Hepe Zhao, sila ay mga kapamilya ng biktima. Ang ebidensyang ibinigay nila ay hindi pwedeng tanggapin. Kung ang sinabi nila ay hindi bibilangin, wala na ring bibilangin. Sa mundong ito, Hepe Zhao, pati ba ikaw? Nasuhulan na rin niya. Wala kang alam. Ang tawag dito ay patas na batas. Su Jinghong, medyo humahanga na ako sa iyo. Si Hu Xiaohua ng Black Dragon Society. Ngayon pati taga-Dragon Group, kakampi mo na rin. Pero, ayaw na ayaw ko talagang. Tingnan ang pagmumukha mo.
Walang sinuman ang pwedeng humusga sa akin ngayon. Ang tanging pwedeng humusga sa akin ay ang Lord ng Liuli lamang. Sigurado ka bang Lord ng Liuli lang ang pwedeng humusga sa iyo? Huwag kang magsisi sa huli. Magsisi. Hindi ko alam kung paano isulat ang salitang pagsisisi. Ang Lord ng Liuli ay siguradong panig sa akin. Malapit nang dumating si Lord Ming. Sa oras na iyon, paluluhuduin kita. Pagyuyukuin ng 100, 1,000, ay hindi. 10,000 beses. Si Ming, kahit siya ay gumagalang sa akin. Naku naman, nakakatawa. Makikita mo ba si Lord Ming? Kung makapagsalita ka parang nagkita na kayo. Hindi. Nagkita na pala talaga kayo. Ang number 1 sa dark list. Si Lord Ming na tauhan ng Liuli narito na. Si siya. Siya, paanong naging siya? Hindi ba siya ang tuta ni Xu Jinghong? Paano siya naging si Lord Ming? Huwag kang bastos. Lahat ng ebidensya ay si Lord Ming ang nagbigay sa akin. Ang pagbabalik ng Lord ng Liuli sa bansa. Si Lord Ming din ang kausap ko. Siya talaga si Lord Ming. Bakit lagi mong tinutulungan? Si Xu Jinghong. Hindi ito kapani-paniwala. Hindi ito kapani-paniwala. Hindi ito kapani-paniwala. Malalaman mo rin agad kung bakit. Ang inyong lingkod na si Ming nagpupugay sa Lord ng Liuli. Lord ng Liuli. Si ate pala ang Lord ng Liuli. Kuya, malakas ba ang Lord ng Liuli? Tanga. Ang Lord ng Liuli ang may hawak ng mga underground na puwersa sa buong mundo. Ang ganitong kapangyarihan, ang ganitong karangalan, ang maliit nating pamilyang Xu, kumpara sa ate mo, ay parang alitap-tap lang, na nakikipagkumpetensya sa liwanag ng buwan. Kaya pala hindi interesado si Jinghong sa posisyon ng pagiging. Ang pangalan ng Liuli ay isa sa publiko na ngayong araw. Su Lengwei. Ngayon, kayong nasa third branch. Kukwestiyonin niyo pa ba ako? Lord ng Liuli. Xu Jinghong. Ikaw na makapangyarihang Lord ng Liuli. Number 1-4 sa dark list. Nakikipag-agawan ka pa sa akin sa pamilyang Xu. Kailanman ay hindi ko binalak agawin ang pamilyang Xu. Mula sa simula, isa lang ang layunin ko. Ipaghiganti ang ama ko. Kung iyan na, ang huling habilin mo, pwes pwede ka nang mawala. Ang walang kwentang suyunhay na iyan. Kung hindi dahil sa hindi niya kayang gawin. Ako pa ba mismo ang gagawa nito? Pero huwag kang masyadong magsaya. Hindi ako ang kalaban mo. Ako ang kalaban mo. Xu Jinghong. Alam mo bang gaano katagal akong naghintay sa sandaling ito? Ang lahat ng ito ay patibong mo. Siyempre, mag-aabala ba ako ng ganito? Para lang sa maliit na pamilyang Xu. Nang ganun-ganun lang. Kung hindi nawala ang papa mo, paano ka babalik sa bansa? Kung hindi ka babalik, paano ko naman? Maubos ang liuli mo ng isahan. Alam mo ba sa mga nakalipas na taon, naapakan ako ng isang babaeng tulad mo. Sa taas, alam mo ba kung anong pakiramdam nun? Ikaw na buwisit na babae. Ano ang karapatan mong tumayo sa tuktok ng dark list? Hall Master, tutapusin mo na siya dali. Ipaghiganti mo ang anak natin. Layuan mo ako. Isang babaeng pinaglaruan ko lang. Kung hindi dahil, may pakinabang ka pa. Pag-aaksayahan ba kita ng panahon? Anong ibig mong sabihin? Si Xiao Kun, anak natin siya. Napakarami kong anak. Yang siksuk Xiao Kun. Isa siyang baldado. Huwag na siyang mangarap pumasok sa Ketchup Dragon Hall. Niloko mo ako. Xu Jinghong. Nag-iisa ka lang.
kasama si Meiying. Sa tingin mo kaya ninyong kalabanin ang Ketchup Dragon Hall? Tutapusin mo ang sarili mo o ako ang gagawa? Ibig mong sabihin, lumabas ang buong puwersa ng Ketchup Dragon Hall. Hepe, narinig niyo ba yon? Kusang pumasok sa bitag ang Ketchup Dragon Hall. Hulihin na sila. Ikaw ay taga-Dragon Group. Bakit nandito ang Dragon Group? Di tanungin mo si Su Lengwei. Siya ang nagdala sa kanila. Sabi pa niya husgahan daw ako. Tanga. Hello. Opo. Naintindihan ko. Ang Ketchup Dragon Hall ay tinanggalan na ng armas ng Dragon Group. Pinapayuhan ko kayong lahat. Huwag na kayong manlaban pa. Su Jinghong, tutapusin kita. Liuli, para sa Daxia. Nag-alis ka na naman ng salot, pa. Sa wakas, naipaghiganti na kita. Lord Liuli, ako, naloko lang din ako. Mali ako, alam ko nang. Mali ako. Patawarin mo ako. Parang awa mo na, palampasin mo na to. Palalampasin. Tita mo ako. Kahit hindi alang-alang sa akin. Alang-alang sa pamilya, di ba? Hindi ko na ulitin. Su Yunhai, ikaw. Nagawa mo pang Su Lengwei. Para mabigyan kita at ang anak ko ng magandang kinabukasan. Ginawa ko ang napakaraming kasamaan. Pero anong resulta? Ni hindi mo man lang ako matapunan ng tingin. Su Lengwei, kriminal ka. Gusto mo pang humingi ng tawad, managinip ka. Kuya, ipinaghiganti na kita. Hayop ako. Hindi ako tao. Patawarin mo ako. Kuya. Dalhin na sila at interogasin ng mahigpit. Ate, bilib na ako sa'yo. Simula ngayon susundin ko lahat ng sasabihin mo. Hindi na ako gagawa ng kalokohan. Ate, simula ngayon, mag-aaral na ako ng mabuti. Kasi kapag hindi ako nagsikap, kailangan kong umuwi at magmana ng negosyo. May inggit na naman si kuya sa akin. Hay, lokong bata to. Anong pinagsasabi mo? Mahal, nakikita mo ba? Maayos ang pamilya natin. Maayos din ang pamilyang Xu. Talagang pinagbuklod ni Jinghong ang pamilyang ito. Hindi, kailangan ko nang tumakas papuntang abroad. Hindi ako palalampasin ni Xu Jinghong. Hinding-hindi.